Alam ni Ninoy at ng kanyang mga kasamahan sa laban ang magiging resulta ng eleksyon. Ngunit kailangan nilang dumahok. Ginulantang ang buong Maynila at mga karatigpok sa isang buong gabi ng noise barrage. Ang resulta ng eleksyon, talo si Ninoy at ang buong tiket ng laban. Panalo si Imelda at ang buong tiket ng kilusang bagong lipunan. Ngunit alam ng lahat kung ano ang totoong resulta ng eleksyon. Ang tapang ni Ninoy ay isa sa naging inspirasyon ng taong bayan. Ang bilang ng mga nagpapahayag ng paglaban sa martial law at sa one-man rule ni Marcos ay dumami ng dumami. Ganoon ang sitwasyon nang dumanas si Ninoy ng atake sa puso. Sa mismong pagsusuri ng mga doktor sa Philippine Heart Center, kailangang sumailalim si Ninoy sa triple heart bypass. Kung hindi, tiyak na siya ay mamamatay. Hindi pumayag si Ninoy na operahin sa heart center. Gusto niyang sa Amerika siya operahin. Hindi pumayag si Marcos. Kung ganoon, bayan akong mamatay ang desisyon ni Ninoy. Walang pagpipilian ng regimeng martial law, kundi ang bayaang mamatay si Ninoy sa kulungan o payagan siyang makapunta sa Amerika upang magpa-opera. Tagumpay ang operasyon ni Ninoy sa Baylor Hospital sa Dallas, Texas noong May 13, 1980. Mula noon, namuhay ng malaya si Ninoy sa piling ng kanyang buong pamilya. Iyon ang 3 taong pinakamaligaya sa kanilang lahat. Si Ninoy ay naging research fellow at lecturer sa Harvard University at fellow sa Massachusetts Institute of Technology. Ngunit hindi na kontento si Ninoy. Ang tawag ng lupang sinilangan ay muli niyang narinig, palakas ng palakas. Patuloy silang naghihirap sa kawalan ng makakain at kawalan ng kalayaan. Sinuway ni Ninoy ang payo ng lahat. Asawa, anak, kaanak, kaibigan. Uuwi siya kung saan naroon ang kanyang sambayanan. We have to be very ready with your hand camera because this action can become very fast. Yeah. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over, you know. And I may not be able to talk to you again after this. Si Ninoy ay naghanda ng isang talumpati para sa kanyang pagdating sa Pilipinas. Hindi na niya iyon nabasa. Wika niya, I have promised to return. I have returned against all odds. I have returned on my own free will to join the ranks of those struggling to restore our rights and freedoms through non-violence. I seek no confrontation. I only pray and will strive for a genuine national reconciliation founded on justice. I return from exile and an uncertain future with only determination and faith to offer. Faith in our people and faith in God. Binanggit rin ni Ninoy sa kanyang undelivered speech ang isang quotation ni Archibald MacLeish. How shall freedom be defended? By arms when it is attacked by arms, by truth when it is attacked by lies, by democratic faith when it is attacked by authoritarian dogma. Napakagandang kaisipang magandang isalin sa awit. Isang awit sa katotohanan at sa bayan. Maraming mga tao na katulad ko rin ay bahagi ng kanilang pagkamulat sa kalagayan ng ating lipunan ay ang awiting Ang Bayan Ko. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng hinto't bulaklak, pag-ibig ang sa kaniyang bayan, nagalay ng ganda at dilaw, at sa kaniyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina, bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakal nilay,
di magnasang makalpas. Pilipinas kong minumutya, tugad ng luha ko't dalita. Aking nagkita, makita kang sa dalaya. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at bumibiglas. Kaya na kayang sakdal tidak, ang di magnasang makalpas. Pilipinas kong minumutya, tugad ng luha ko't dalita. Aking adhika, makita kang sabdal laya. Benigno Ninoy Aquino Jr., 1932-1983. Taon-taon ay aalalahanin ang araw ng kanyang kamatayan. Gaya ngayon, ang yellow ribbons ay nakataling muli sa mga poste at puno. Ang kanyang larawan ay nakawagayway. Si Ninoy ay mayroon ng tiyak na espasyo sa dambana ng mga bayani at martir ng ating bayan. Marami ng monumento ang naitayo sa kanyang karangalan. Ang bawat isa ay nagsisilbing dambanang palamuti sa kapaligiran at pampaganda sa pasyalan. Ang bawat bansa at ang bawat henerasyon ay may kani-kanyang dambana ng mga bayaning huwaran sa kagitunan. Gayunman, ang pinakamainam na dambana na karapat-dapat sa ating mga bayani at martir ay yung nasa ating isip at puso, kung saan bumubukal ang wagas na kagitunan. Ako po si Marigold Caber.